sobrang dami na yung mogu-mogu nasa ibaba. Pero ayaw mong uminom ng hindi na ko-confirm na pwede ba siyang The papaya grown so well, and if you seen, it's already very big, and there is flower also. Flow through only little drops. Kakatapos ko lang maggatas guys, nag-request ako kay mommy na lutuan niya ako ng pulaw na merong kasamang soya beans or yung rich in protein na soya chunks. So ipapakita ko for me only. Tindahan, pero parang hindi yata siya uuwi ng maaga. So ito na lang pula yung kakainin ko. Arenay tayo to. So first time daw, nung una-una daw guys. Kay John, ano pa siya? Going to the farm wearing boots. Chalo. You will shoot video from there, ah? Ayan guys, umalis na naman sila. Kakarating niya lang from work. Naalis na naman siya mamayang alas 8. Uche. Barkin. Kay Chabori. Krishna. Gay, mandire. Aha, mandire gay. So ayan, kalat yung mga sapatos niya dito. Sara natin guys. Sara natin to para hindi masyadong mainit. Guys, we are here again at papaya farm, and the papaya grown so well, and if you seen, it's already very big, and there is flower also, if you can see. Wait, I will show you. Yeah, no? That's the full plot. Very big already, huh? Guys, we have planted eggplants and tomato and chili also in middle. Tomato, that's the eggplant, that's tomato, and I think that's the chili. That one is chili. That's like free vegetable all year. Guys, we are here again at papaya farm, and then we are doing fertilizer manually. They are putting fertilizer. Bag badai to baka. Hath manak to, hath male. Yan. Mak. Yan. Mainit guys. Sobrang mainit. Guys, when papaya grow big already, they already started having flowering like this, huh? That's the flower, those two are flower. Oh look, that's the flowering. But some papaya is male. Male means they don't produce flower or they don't produce papaya, but they produce the sperm. I will show if it's there. Yan, this one, oh guys, that's the male papaya because it have look different kind of flowering. That's the sperm.
They are bringing fertilizer to that part of the farm, so they don't have to keep on carrying, because it's a little big farm, around 2 hectares. And then we started water already. That's the drip line. We don't do direct water, we only do drip system. So when there is drip system, the water will flow through only little drops like this. So very little to none water wastage, and then it will be wet like this only. So this part will never get wet, so less, what do you call it, less grass also, like this, huh? And I think that much water is already enough for plant. Doesn't require a lot of water, neither in banana, neither in papaya. Look, huh? Flowering. And there they gather up all the fertilizer. They already finished most of it. That's the bag, this fertilizer that they are putting, and then they will mix these bags again. Kakatapos ko lang maggatas, guys, nag-request ako kay Mommy na lutuan niya ako ng pulaw na merong kasamang soya beans or yung rich in protein na soya chunks. So ipapakita ko sa inyo. Mommy, teka alay para siya. So ayan, ito yung mga soya. Kaya soya chunks? Soya bean kaya. Ane, huba daw ano pulaw mate? Puche? Cabbage capsicum. There's cabbage over there. There's capsicum. There's potato and there's tomato. Ajo yung may video itle. Chopro mate haru chekesh protein. That's why. That's why I asked Mommy to cook it for me. Tame ni ikaw. For me only. Come. Dal dokri yan eh. Okay, so for me daw, tululuan niya ako ng pulaw or parang biryani. Pero ito yung sahog. Pero si Mommy, dal dokri daw yung gagawin niya maya-maya. So kakatapos ko lang mag-milk doon. And meron pa kami natirang pagkain dito. Ayan, vegetables. Yung inulam namin kanina. Meron tayong dal. So, kakainin daw nila yan mamayang gabi para hindi tayo magsayang sa pagkain. And lilinisin ko lang yung dito, yung lamesa kasi. So, kakatapos lang din namin magkape. So, right now guys, wala si Milan dito sa bahay. And kinol ko na siya kung kakain ba siya dito. And ang sabi niya, hindi daw siya kakain dito sa bahay. Or itatry niyang umuwi. Pero wag na daw kami magluto. Magpapabili sana ako sa kanya ng curry kasi meron nagtitinda ng sweet curry dun sa may tindahan. Pero parang hindi yata siya uuwi ng maaga. So, ito na lang pala yung kakainin ko. Ayun, merong trabaho si Doc Milan. Tignan natin kung anong oras siya uuwi mamaya. Puche? Dal dokri. Okay. So, Mommy is currently making dal dokri. Kivirite ba na Mommy? Dal, pela dal khali. Apro dal juno. Barabar? Ane? Dokri kivirite ba nise? Lot. લોટ ઘઉંનો એમાં મરચું મીઠું હળદર નાખવાની મસાલો નાખવાનો પછી ભાખરી વણવાની. Okay, so yun daw yung mga i-add na mga ingredients and then gagawa ka lang ng bakery. પછી કાપવાની And then kakat lang. So ipapakita ni Mommy. Kaya pala sabi niya, kakainin niya yung dal kanina. Gagawa pala siya ng dal dokri. So ganun pala yung ibig niya sabihin. Actually guys, first time ko makita nga ito na gagawin nila. ખાજે મસ્ત લાગે. Try ko daw, taste ko daw. So wala palang masasayang pagkain kasi magagamit at magagamit siya. And makakagawa ka ng new item from that one. So gagawa ka ng malaking bilog and then hahatiin mo siyang ganito.
So, ito yung dokri na tinatawag nila. Dokri kaya ba yun? And then, ilalagay mo lang siya dito. And then, makakagawa ka na ng tinatawag nilang dal dokri. So, walang masasayang na pagkain. Yung dal kanina, lagyan mo lang siya ng rye, ng chili powder. Mabidyo ho siya, mami. Dal chili powder. Ni Dara dyan. Ho siya? Dapat ni Dara ba na? Pan-video na yun, ano kaso? Na, kasi dokri. And then dokri, maglalagay ka lang daw nito. And iinit mo lang siya. Okay, boss? Dana na kana kasi. Dana. Okay, coriander leaves. And gagawa lang tayo ng coriander leaves mamaya. So, ganun lang pala siya. Ganyan pala siya ginagawa. Actually, amilan ba, siya? Dal dokri. Kiyo chubare. Pero na to ka to na yan. Arenay kato to. So, first time daw, nung una daw guys, si Milan, sobrang gusto niya to. Pero hindi na daw gusto ni Milan ngayon. Hindi daw niya alam kung anong nangyayari. Kali, bemo tomoto ba na? Ano ba? Chitay jese? Juno na chala Juno? Tira Juno Rodley? Hindi na chala. Na chala. Navi banaw parse. Video eh. Okay, hindi daw pala pwedeng ilagay yung... Kachi jure. Hindi pala pwedeng ilagay yung luma. Dapat kachi. Ganyan. Dapat bago. Hintayin mo lang siya. Hinaan natin. Button. Huwag mo hayaan na umapaw, guys. Okay daw pala. Pages na. Nasira na yata ito. Nahi chalto. So, ayan. Pagkatapos nun, okay na siya. Aquilo minute lakse. Baka na. Ele, 20 minutes eh? Ay, just 20 minutes. 10 minutes. So, you'll be boiling it for 10 minutes hanggang sa maluto nga daw yung mga dokri. And ayusin natin to. Butter lang ko dyan. Pasok ko dyan. Yun na chalto. Come on with 2 days dyan. Okay. Hot. High temperature, guys. Ay, hindi चालू थी. Nasira pa yata yung ano namin. Nasira pa yung electric na stove natin. खबर नहीं होती है. Pela gas card doon eh. Pagpahingain muna natin to, guys. Thank you. Dito na lang natin ilagay. So, we'll just wait for 10 minutes hanggang sa maging okay na siya and lumambot. Ay, 10 minutes kalin eh. Ano thank you. Pachipulaw. So, after daw nito, gagawa na si Mami ng pulaw. So, ito na yung ginawa ni Mami na pulaw. Ayan siya, guys. Pinapatikim niya sa akin. Tikman natin. So, ito naman yung dal dokri. Thank you, dal dokri. Masarap yung masarap yung pulaw. Pinatikim nga sa akin ni Mami yung ginawa niyang dal dokri and yung pulaw. And ready na nga yung pagkain namin for today. So, umalis na nga siya para pumunta sa RT or sa temple. And sasagutin natin yung question kasi maraming curious kagaya na lamang ni lalagay ko yung pangalan niya. Tinatanong nga niya kung nagugulat daw ba sila kapag nagsasalita ako ng language nila fluently. So, actually guys, sa totoo niyan, feeling nyo fluent ako sa pagsasalita kasi hindi nyo alam yung language. Pero sa totoo niyan, barok-barok din ako magsalita ng language nila. Pero kahit na barok-barok, naiintindihan nila. Kasi syempre hindi naman natin master agad yung language, no? Kasi ilang years pa lang naman ako dito. Pero sagutin natin yung tanong kung nagugulat daw ba sila kapag nagsasalita ako ng local language nila dito. Yes po. Sobrang icebreaker siya, lalong-lalo na kapag napupunta ako sa iba't ibang mga lugar. And then, nagugulat sila kasi akala nila English lang yung alam kong salita. And kapag naiintindihan ko yung salita nila, tapos sumasagot ako ng Gujarati, bigla silang nasya-shock. Tapos, paulit-ulit nila akong interviewin, i-interrogate, kung paano ko nalaman agad yung language nila, kung paano ko naintindihan. Very curious sila and very happy sila kapag sinasalita ko yung local language nila. And ang cute daw pakinggan kapag yung foreigner yung nagsasalita. So, ayun, very
very, very masaya. Parang tayo guys, kapag nagtatagalog tayo, okay lang, 'di ba? Kasi normal na Tagalog or normal Kapampangan, naririnig natin yung mga kapwa natin. Pero kapag yung foreigner yung nagsalita ng Tagalog or Kapampangan, parang fascinated tayo. Wow, paano niya nalaman? Paano niya naaral? Ganun. So, ganun din yung na-experience ko, guys. So, kapag pumupunta talaga ako sa isang lugar, hindi ko maipagkakaila na talagang maraming atensyon na binibigay sa akin kasi kasi nga foreigner ako yung kauna-unahang foreigner dito sa society, and then tapos mas mabibigla sila noon kapag nagsasalita na ako ng language nila kasi naiintindihan talaga nila even though meron ako mga grammatical errors or mistakes. Which is, naman daw, acceptable naman. Kasi, normal lang naman yun, bago lang ako sa pagsasalita ng language. So, para lang daw akong bata na nag-aaral. Pero kung tatanungin niyo kung nakakapagsalita ako, opo, nakakapagsalita ako. Pero yung mga malalalim, hindi ko na alam, kailangan kong pag-aralan pa. Pero yung mga normal conversation, inaintindihan ko na yun. Nakakapagkwentuhan na ako sa mga friends ko. Pero yung, yung formal, wala, hindi ko kaya guys, hindi ko pa kaya. Tapos, sa pagbabasa naman, actually dati tinuturuan ako ng father-in-law ko kung paano magbasa. Konti na natutunan ko na. Pero dahil hininto ko, hindi na ako nakakapag-practice. Medyo nakakalimutan ko na. Yun po yung katotohanan. Pero, enough na daw yun, yung pagsasalita ako ng Gujarati. Tapos, sinaaral ko ngayon is Hindi, guys. Kasi, medyo mahirap kapag nanonood kami ng movie. Tapos, hindi kasi yung nila, language nila dito. So, minsan, hindi ko naintindihan yung sinasabi nila. So, it's a must for me na maintindihan yung Hindi kasi yun yung language nila. Lalo-lalo na kapag natatravel kami ni Milan. Hindi yung main communication nila dito. So, para maintindihan ko din yung ibang tao and hindi ako malagay sa alanganin. Iniunti-unti ko na ring aralan yung Hindi language. Pero di ko naman pinapressure yung sarili ko. Pero, kung alam niyo yung language dito sa India or yung language ng asawa nyo, mas makakapag-communicate kayo. Like ako, naiiwanan na ako ni Milan mag-isa kasama ang mother-in-law ko, father-in-law ko, sister-in-law ko. Kapag mayroon dumadating na bisita, ako yung mag-entertain sa kanila kasi I can communicate, I can converse. Pero imagine niyo kung hindi ako nakakapagsalita ng lengguwahe dito, paano ko kakausapin ng mother-in-law ko? Kapag meron akong gustong i-express, paano ko sasabihin? So, mahirap. So, yun yung isa sa pinaka-advantage ko, guys. Natuto ako magsalita agad ng language nila. And kung paano ko natutunan, guys, nung tatandaan ko, guys, nung nasa Philippines ako, dahil nga nagpapa-impress pa ako nun sa mother-in-law ko and father-in-law ko kasi gusto ko nga silang makausap, nagsusulat ako nun ng mga words dun sa Duolingo yata yon. So, nagsusulat ako ng mga words, inaaral ko, i-memorize ko yung mga basic. Pero, konti lang yung natutunan ko doon. Nung actual na talaga na pumunta ako ng India, doon ko mas natutunan yung language nila. Dahil araw-araw na nga ako nakikipag-usap. Tapos, lagi akong sumasama sa mga kababaihan dito. Uupo lang ako. Kahit hindi ako magsalita, uupo lang ako. Tapos, minsan meron akong dalang notebook or sinatype ko sa cellphone ko. Kapag meron akong narinig na bagong word, isusulat ko. Tapos itatanong ko nun kay Milan, Milan, ano ibig sabihin nito? Milan, ano ibig sabihin nito? Dahan-dahan yung vocabulary ko nadagdagan hanggang sa nakakapag-construct na ako ng sentence, and within 6 months, nakakapagsalita na po ako. Kahit basic Gujarati lang. So, very impressed talaga sila. And it requires talaga passion, guys, and dedication. Kasi kung hindi mo talaga aaralin, walang mangyayari. So, ayun. I think that's the end of our video kasi wala na rin naman tao dito. Wala silang lahat dito ngayon. Si Milan nagtatrabaho pa rin sa farm. Si mother-in-law pumunta sa temple. Si father-in-law tumutulong din sa farm. And ako lang mag-isa. Tapos na rin naman yung pagkain. So, gabi na silang darating yan. Kasi meron na silang kanya-kanya mga ginagawa. So, ayun. If you have questions, message down or comment down below para matakel natin yan. So, thank you for watching, guys. Bye-bye.